Naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Oras sa bugos nga Pilipinas. 1 minuto na ang naglabay sa alas 8 san aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning sa naton mga listeners and viewers. Nakatutok, nakasubaybayan na sa naton programa. Nakatutok sa naton live sa Facebook ug YouTube na mamati sa aton mga radyo. May 21, 2026, Webes nga edisyon sa aton programa. Adi kita otro nagkakatirigob para sa usan na naman ka oras nga punusan mga impormasyon ug mga balita ikang sa magkalain-lain nga parte dinhi sa Eastern Visayas. Kaupod naton yan na sa aton programa, aton mga sister stations tikang sa Radyo Pilipinas Borongan, pinaagi kan atid Daisy Bilizar, Radyo Pilipinas Sugod, pinaagi kan atid Dalia Urit at Will, VSU DYDCFM, pinagi naman kan Sir Glody Kayunda, nantikang sa PIA Southern Leyte, pinagi kan Sir Bong Pidalino. Ngandinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, kaupod naton sa Master Control, si Engineer Rezano Barandino, ngan sangaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navelon, ako ang iyong makakaupod, Charmaine Perito Balvas. Alright, adinan naton mga kaupod yan na sa atong programa. Aton anay unahon kumustahon sitwasyon dida sa Eastern Samar. Pinagi kan ati Daisy Bilizar, kumusta iyo panahon ngan mga updates na hikay para na nga adlaw. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Miss Charmaine. Ay, kuha na ngayon, Mrs. Mrs. Charmaine Perito Balvez, magandang morning. And sugad man ito natin mga magiging kaupod ay yan na. Tikang ito natin sister station. Dito naman na Radyo Pilipinas, sugod Southern Leyte, Happy IA, and DYDC. Magandang morning ha atin nga tanan. And yes, blessed kami yan ang adlaw kay inuran kami kagabi. Ngan nga dayan nga kaagahon. Ngan medyo tinaghuman amon temperatura. Tikang haton sobrahin ka mapas. So, hanamon panahon the past days. So, yun na naman, medyo madampog. Ito na amon kalangitan. And we're wishing for more rains. Para mabasa naman ito na amon din mga katunaan. Kay medyo mamara na talaga ito nga oras. So, tikang didi Radyo Pilipinas Borongan. Ini-date sila lo sa Biliza. Ito yung makakaupod. Hailarom itong supervision. Ito naman Station Manager Ate Ruth Rivera Abunda. Didi naman ha technical, akong kaupo dira Chief Tech Joy Policarpio ngan Engineer Alquin Baldonido. And so far, sitwasyon paghihapon, didi syudad diton Borongan. Wow, last working day for the week para haton naton mga nagpapatuman pa haton compressed nga 4-day work week. Pero para ton city government iton Borongan, balik na hera haton na regular working days, tikang iton Lunes nga dahiton ka Biyernes nga adlaw. Sitwasyon namon haamon pagtaga tubig, yan ang nagpapatuman naton disconnection iton Borongan Water District haton mga concessionaires, iton barangay Alang-alang didi syudad iton Borongan nga may ada duha ka bulan nga kabaraydan o unpaid nga water bill. So kasumpay hini ginaaghatan iton mga wari pa makakabayad aton mga hindadabihan na bumayad na para malikyan itong disconnection. Kaya na nga adlaw ipapatuman ini nga disconnection didi barangay Alang-alang. Ito na amon nahimumutangan ito na aton istasyon Radyo Pilipinas Borongan. Pero kami bayad ada kita Engineer Alquin. Okay, panigurado lang kasi itong tubig necesidad talaga hiya labi na yan
Labi na yan ang pasyadohin ka mapaso iton panahon. So diri pwede nga wara tubig hangatanan nga oras. Ngani nagauhag liwat iton Borongan Water District. Iton ira naman mga concessionaires nga magtipid naman iton tubig. Dahil ito namiminta na nga El Nino phenomenon. Para naman may ada pa magamitan nga tubig. Ha oras iton panginahanglan. Haamo naman pagtaga kuryente. So tapos na kami dinihadton Borongan Substation nga mga nasiserbisyuhan haton Isomelco po mailaromhin na power interruption pero di dahiton masulod nga Sabado nga adlaw May 23 maapektuhan hin power interruption iton Kinapundan Substation. Paparingon dida para hin mga importante daman nga mga aktibidad. So Kinapundan Substation 12 hours nga power interruption namimintana di dahiton Sabado nga adlaw May 23. Hinlalaki pa nini nasasakop ini adto na mga member consumer owner habung to iton Hernani, General MacArthur, Salcedo, Giwan ngan parte hiton Kinapundan. So, adto na aktibidad, testing iton power transformer, ngayon substation protection equipment, pati na hotspot correction. So, nagkikinahanglan na dako nga oras para hini nga aktibidad, amo nga mapatuman hin power interruption, tikang alas 6 aga, nga diton alas 6 iton kulop, dida hiton Sabado nga adlaw. Kapag taga-Pasig din naman, nagpatuman hin sirihen anti-criminality operation aton Eastern Samar Police. So pera naliwat nga mga individual nga nakatalapas sin balaod amo aton mga naaresto han aton otoridad lakip na in mga wanted persons. And syempre, padayon naman iton enrollment, iton mga eskwelahan, di naman bugos nga Eastern Samar. Ngayon, parahan headlines sa mga balita na hikayan Radyo Pilipinas Borongan para yan ang adlaw, Huwebes, Mayo 21, 2026. Pito nga repatriated overseas Filipino workers sa Eastern Samar, gintrain ha entrepreneurship han Department of Trade and Industry Negocios Center. Ngan supply hiton bugas bastante di syudad hiton Borongan. Presyo nagpapabiling nga estable base hiton price monitoring hit City Agriculture Office. Ngan BFAR 8 padayon ang distribusyon in fuel subsidy ha mga paropangisda habugos nga Eastern Visayas. 2.28 million nga suporta iginbukalas para haton fuel discount for farmers and fisherfolk program. So Charmaine, amay niyaton headlines sa mga balita. Ikang di Radyo Pilipinas Borongan ngan ang detali amon ipapahat sa second half. Taramdan. Morning Eastern Visaya. Damang salamat sa imong mga pasiuna, di Daisy, tiyang dida sa Radyo Pilipinas Borongan. Ato naman kumustahon sitwasyon dida sa Southern Leyte. Robustaan panahon, mga updates nga naandam para ng adlaw. Pinagikan ati Dalia Urit Atwil. Good morning, Ati Dal. Good morning Eastern Visayas. Yes, Ate Charmaine, good morning. Good morning sa ato nga mga kaubanan diha sa UYOG Radyo Pilipinas Calbayog. Same with Ate Daisy, Sir Bong, Sir Glody. Yes, good morning, good morning. Adlaw nga Huwebes, Mayo 21 mga igala. Last to update sa ato nga panahon dinhi sa Saudi. Grabe na kainit bisan ingaron pang orasahan no. So kanunay gid nato nga pahinumdom nga likayan ang direkta nga magpainit no. Na sa peak hours, grabe yung kainit. And kining ato mga kaigsunan adunay maintenance no, dili malimot sa pag-inom ni ini no aron iwas sa disgrasya. Speaking of disgrasya day pod no, painumdum pod sa ato nga mga motorista since ato nga giobserbar karong buwana kining Road Safety Month. Ang ato nga Land Transportation Office adunay gipahigayon nga mga libre nga seminar o kining mga theoretical driving course. So palihog na lang pagbisita sa ato nga LTO. O dili pa lamang dugay adunay gihimo nga
free theoretical driving course diha sa isla sa Limasawa. Yes, as to ato na ipasabot no nga ang heat index for Southern Leyte ni abot karon sa forecasted heat index ana sa 44 degrees Celsius. Oh, grabe ka init mga igala. Mag-amping gyud ta kanunay. Yes, sa peace and order situation, so far, walay mga dagko nga panghitabo, padayon nga ito nga PNP sa pag-implementar, bisan unsa nga pagpakgang no, sa matang sa krimen. And ato nga ipasabot nga ato nga Southern Leyte Electric Cooperative Suleco, walay pakyas nga aduna gyud power interruption. No, so aduna na usab scheduled power interruption karong adlaw ang mga igala, adlaw nga Huwebes. Nagsugod na kini no, pasado alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 5. So take note nga whole day ang pagpaong sa kuryente. So medyo init gyud ang ato nga masinati no, particular diha sa Barangay Union o top sa Hinunangan. Ang hinungdan niini mo ang pag-relocate sa poste nga affected sa house construction. Kung ato na lang po ay pasabot nga ugmang adlaw, aduna po gikatakda nga pagpaong sa kuryente alas 9 sa buntag kutob sa alas 12 sa udto. Diya sa portion sa San Roque, Macrohon, partikular ang puro kainito o kulo. Ini tungod sa pagputol sa kahoy diha sa Barangay San Roque, Macrohon Barangay Council. At the same time, alas 9 kutob alas 12 gihapon sa udto diha sa portion sa poblasyon Tutangkaan diha sa Padre Burgos. Ang hinungdan po niini mao ang pag-instalar sa transformer diha sa ato nga LGU Padre Burgos Legislative Building. And alauna kutob sa alas 4. Oh, mga init gyud ni kinahanglan gyud paypay. Diha sa portion sa poblasyon Padre Burgos, particular sa Firm Gasoline Station to Pantalan. Ang hinungdan mao ang pag-instalar og transformer diha sa LGU Padre Burgos Agri-Fishery Building. So take note mga igala sa mga scheduled power interruption sa atong Suleco. Bueno, sa atong nahipos nga balita para karong adlaw nga Huwebes, 400,000 ka mga lambay ibuhian sa kadagatan sa lungsod sa Liloan. Kapin 600 ka mga individual sa dakbayan sa Masin nag-apply para sa barangay ug sangguniang kabataan election registration. Og duha ka adlaw nga LTO mobile registration gihimo sa lungsod sa Limasawa, Southern Leyte. Yes, kada ang tungatangan kay sa atong pagbalik sa atong second half ato nang ihatod ang kompletong detalye niini. Sa kalan sa atong station manager Sir Dindo Alaras, kini inyong alagad sa kahanginan Dalia Abiara orit. Kauban nato sa Master Control Engineer Nuki Parado. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat sa imong mga pasyo na at Dalia Orit Atuil, tigang dida sa Radyo Pilipinas Sugod. Update naman kita, aton kumustahon tikang sa aton partners sa Academe sa Visayas State University, DYD-CFM, pinaagi kan Sir Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Miss Charmaine. Good morning, good morning. Good morning sa imo dida ug sugad man hiton imo mga kaupo dida ha Radyo Pilipinas Kalbayog. Ngan mao pay gahapon nga aga kang Ma'am Daisy. Ma'am Daisy ba? Good morning, good morning. Sugad gahapon hiton imo kaupo dida ha Radyo Pilipinas sa Borongan City. Ug maayong buntag kang Miss Dalia diha sa Radyo Pilipinas Sugod Southern Leyte ug kang Sir Bong diha sa PIA Biliran. No, good morning, good morning. Og mga higala sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Glody Kayunda ug akong kauban si Micaela Gongora ang maghatod kaninyo og balita og update dinhi sa dakbayan sa Baybay. Og para sa update sa weather diri sa Baybay. So lauman na ang partly cloudy ngadto sa cloudy skies uban sa posibilidad gihapon mga higala bisan og medyo nindot na atong kabuntagon no aduna gihapon posibilidad nga kalit-kalit nga pag-ulan og thunderstorms labi na sa hapon o gabi.
So ang temperatura mukabat gikan sa 25 ngadto sa 31 degrees Celsius. So gawag ang tanan nga mga residente nga magdala og payong o raincoat aron malikayan ang kalit nga pag ulan, no? Para naado na kita proteksyon sa init ug ulan, magmatngon usab sa posibleng baha sa ubos nga lugar sa panahon sa kusog sa ulan. Og update sa pagtaga kuryente. So adunay pagkunhod sa presyo sa kuryente nga gipagawas sa Leyeco 4 karong bulan sa Mayo tuig 2026 ngadto sa 10.5 kada kilowatt hour gikan sa 12.45 kada kilowatt hour ngadto niadtong Abril, no. Sumala sa kooperatiba adunay pagkunhod nga 1.95 per kilowatt hour sa buwanang power rate. So gipasabot usab nga walay pagtaas sa distribution, supply ug metering charges sukad sa niadtong tuig 2010, no. Gihangyo ang publiko nga tan-aw ng detalyadong breakdown sa ilang electric bill alang sa dugang kasayuran. Og bahin usab sa power interruption, no, ang gipagawas nga NGCP Power Advisory. Magpaygayon ng NGCP og scheduled power interruption karong Mayo 24, Domingo kini, tungod sa maintenance sa activity sa Ormoc Baybay 69 kV transmission line. So apektado ang tibuok area sa Baybay nga adunay at least 1 hour interruption sa buntag ug hapon, samtang ang Inupakan hangtod Matalom Leyte makasinati usab og temporaryong interruption panahon sa normalization. So giawag ang tanan nga mag-andam og magmatngon, no. Og update sa pagtaga tubig. So ang Baybay City Water District nagpahibalo sa publiko nga walay pagtaas sa balayranan sa tubig o walay naka-scheduled nga water interruption karong panahona. So ginawag gihapon ang tanan nga magpadayon sa husto ug responsableng paggamit sa tubig samtang normal ang operasyon sa serbisyo. O gilang gipahibalo sa buhatan nga ang mga concessionaires, no, nga adunay overdue accounts nga ipatuman ang water disconnection gikan sa Mayo 21 karong adlaw hangtod 24 ning kasamtang tuig sa mga apektadong lugar. Ginawag ang tanan nga mobayad sa ilang water bills aron malikayan ang disconnection. So mahimo gihapon mobayad mga higala sa mga e-commerce app, no, sa online kung aduna ka may mga existing pangabalayranan. So pwede gihapon mo diretso sa ilang opisina gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes sa alas 8 hangtod sa alas 5 sa hapon. And update sa peace and order. So nagpadayon gihapon nga malinaw ang syudad sa Baybay. So padayon nga gipakusog sa Baybay City Police Station ang implementasyon sa curfew operations aron mapadayon ang kalinaw ug kahapsay sa komunidad. So giawhag sa kapulisan ng publiko labi na ang mga kabatanunan nga musunod sa curfew hours ug makigtinabangay sa pagmintinar sa seguridad ug kaluwasan sa syudad. Ug makato ang mga pangunang impormasyon, update diri sa Dakbayan sa Baybay ug alang sa mga balitang nahikay, VSU College of Medicine gi-assess sa CHED alang sa government permit og ATI-RTC 8 og DARFO 8 nagpaligon sa kahanas sa mga agricultural extension workers kabahin sa produksyon sa balanghoy sa Eastern Visayas. At ang mga detalye ni ining mga balita mga higala sa ikaduhang bahin ning atong tulamono ng Good Morning Eastern Visayas. Balik di dahay mo, Miss Charmaine. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat sa nimo mga pasiuna. Tigang naman dida sa VSU DYDs FM. Nga natin bisitahon aton igasi PCO. Tigang naman sa PIA Southern Leyte. Pinagi kan Sir Bong Pedalino. Nga nanan imo trivia. Nga naandam para yan na nga adlaw. Good morning, Eastern Visayas. Majong buntag ko sa bliya kanimo, Ma'am Charmaine Perito Balves sa DYUG, Radyo Pilipinas Kalbayog. O ingon man sa itong mga kauban sa buhat ka PCO diha sa maong Sabianan. Ingon man good morning diha sa Radyo Pilipinas DYES sa Eastern Samad Burungan ni Ma'am Daisy Bilizar. At kuning kaupod sa pagpitidi
Sa region ba ni si ma'am, no? Sa regional police, hindi ko kay boss meaning na yun. Regional Advisory Group for Police Transformation and Development. Siya sa region, ako sabdiri sa province of Southern Leyte. Ingon man sa itong mga ka-PCO, kauban sa buhat diya sa maong Sibianan, may buntag sab sa akong silingan, kalalawigan, ka-probinsya, diri sa Southern Leyte ni Ma'am Dalia Abira Uret Atwil. Complete sentence naman kanunay gihapon. Salamat sa imong pag-pitch on my behalf, no? Last week. Ikaw No problem, sir. nagka-onboard sa akong para onboarding trivia o pag-lead sa akong news. Salamat kayo. Sa diha may power interruption na itong higayon na. Maing buntag sab sa itong mga kauban sa buhat, ka-PCO dihang napita sa RP Sugod, DYSL. Ingon man sa itong kauban sa Akadim, si Sir Glody Kayunda. Bintaha rong higayon na kay duha naming laki. Naigod magpilming ako. Kurang usa, the only rose among the thorns. Karon duha namin si Sir Glody diha sa DYDC, Visayas State University sa Baybay, no, sa Biska. Atong dito ko Biska, VSU naman ni pagkakaron. Diri sa Dakbayan sa Maasin, Ma'am Charmaine, Ma'am DC, Ma'am Dalia, Sir Glody. Complete sentence po ng mga addresses. Arang initag yapon as in, pero matagaron og niya mo saliutot ang dagom. Pero kanang mga pagdagom di na magsilbi kay mo maging mapasabi ang kainit sa panahon. Dako sa pang dagat, no, sa mga mahilig sa dagat, 2.0 meters gapon. Karon ay us lang gani 1.8 pero taas gyapon na. So alang sa mga mahilig og dagat. So mo na ang sitwasyon sa panahon diri sa Dakbayan sa Masin. O ubay-ubay sa ito ang mga kalihukan kagahapon dihay Brigada Eskwela wa takatambong ka diha may lain atong gikuberan diha sa pagpanghatag diri sa mga materials, mga mananagat o mga mangingisda diri gyud sa ako among tungod, no, kay silingan man ni natong City Agriculture Office. Diya sa pagtapok karon sa mga divers kada mo sawom ilawom sa dagat. In fact, ongoing pa na ilang activity diya sa Padre Burgos. Dive Sugod Bay dive experience. Bay-ubay ni mga divers ang nangabot gikan sa nagkalalay mga dapit na karon nagtapok sa Pedro's Dive, Padre Burgos atong gitambungan kagahapon ang opening ceremony. Diya mga regional director sa DOT sa Region 5, 6, 10 and 11. May tambong. Ano po sa katong mayor sa Padre Burgos, si Mayor Poblete, diasab si Vice Governor Rosa Emilia Milay Mercado o si Congressman Kukuyap ang atong kongresista sa 2nd District. So, grande kayo ang opening kagahapon o karon nagsugod na sila langoy-langoy. Adi man maglangoy, musaw man ano? Dive. Mag-dive adto sa ilawom sa dagat. Na ba mo dive adto sa bukid. Ano man yun nasa dagat. So mo na ang kahimtang dire, so hopefully magpadayon ang nani lang kilom-kilom lang gamay ang kanang dagom-dagom na sa init aron mo lampos sa tong ilang kalihukan dito ug sa uban pang mga kalihukan sa tong mga kaigsuonan. Samtang sa atong sitwasyon sa kuryente nagpahibaw ang siloy ko nga mius-us balik 2 pesos kape ang atong rate from 14.83 to 12.52 na lamang. Pero wa pa gyud sa baybay kay gikan sa istorya ganihan ni Sir Glody from 12 to 10 man ang ila, no? Diferensya din mga lalaki, mga kooperatiba. Yan na istorya na naman ni Ma'am Dalia ang mga scheduled power interruption. Doon ay unscheduled actually nahitabo kana adlaw diha sa Anilaw Liluan sugad pa ni ganihang tungang gabi. Hopefully nasubay na og unsa ning problema ni sustained line fault. So balik ang mga tinugyan ng pagsusi karon manghinaot nga nakasiga na sila nining mga gutloa. Sa atong kahimtang sa Kahusay Kalinaw, kalos Ginoo General Peaceful gyapon ang lalawigan pero diay ito report sa PNP nga sa usa lamang kadlaw nakadakop silang 7. Aliman ka, 7 ka wanted persons in one day. Mura ning one time, big time. Padayon nga mo silang nang bukod ini mga banlongon. Gisekret lang nila matud pa ni Police Colonel Graveles unsa ilang pamaagi. Ang mga wanted nga wa din sa Dalite masikop gyapon. Bisan tuwa na sa Cavite, tuwa na sa Bulacan, tuwa sa Mindanao, kana secret na nila. Di na ang isulti sa kanina kay
secret man lagi. Okay, rin nata sa atong trivia, ang ano ba ni Ma'am Balbes, yatangan ini itong trivia, nga parang nagjaga-jaga ng tinuod. Sa di pa nato atong headline, no? Dihitaw nga nagbaktas gikan sa nasod sa Chile, dili man ni sa South America kining nasod nga Chile. Pero padong siya sa England, ug nagsugod siya baktas 1998 pa, hangtod karon, wa pagod in taon mahuman. Iyang gisugdan atong November 1, 1998, ang iyang pangalan si Carl Busby. Ambot ba nga ngano nagahuna-huna man siya nini? Pero gitawag na niya Goliath Expedition ay ang gihimo. Ang kalayon sa iyang baktason, mubo lang kayo, 49,900 kilometers. O kayo no nilang mahuman na ni 12 ka tuig. Wag yun mahamag 12 ka tuig, hangtod karon 2026, sige gyapon siya lakaw. Apan doon na lang, mga 3,000 doon na lang 3,000 kilometers pa ang iyang baktason. O giba na ba na hinoon nga karong September 2026 moabot na siya dito sa England, sa iyang ilang lugar sa unsa ni pangalan sa England. Nana siya karon sa Nuremberg, Germany. Muto mugdi sa 20 ka tuig niyang pagbaktas na agian niya ang tanang klase sa mga kalisod na ay moagi siya mainit nga deserto na mga daan nga puno sa ice kun snow. Milangoy pagyud og kapin 200 kilometers dili lang day baktas langoy pagyud kay gidi man siya pagsulod sa Iran ug sa Russia. Mo na iyang gilangoy na lang asa na dapitas siya maglangoy aron gyud makumpleto ang iyang pagpanaw niining Goliath Expedition pang world record tingali no. Lupig kayo nga atong si Ferdinand Merced katong Philippine Looper. Kay Pilipinas naman yung ibagtasahin na karon siya ibutang sa Ginoo si Ferdinand de la Merced. Abot na bakas iyang padulungan pero nitong July dirito sa Dulite nagkasbaktas ambot ka karon og hain na. So mo na itaw nga sige baktas September 2026 pa ay expected makabalik siya sa iyang nasod sa England. O galing na sa atong headline, nasambahan, wata headline nun. 97 ka mga multi-grade schools sa DepEd sa Leyte Division nakadawat og mga laptops, mga tablets gikan sa UNICEF o guman pang mga partners. Lungsod sa Liloan naglusad sa ilang Love the Life pagkanindot branding pagdani sa mga turista. Ang detalye ato unyang ipadangat sa ikadang bayan ning atong Huybison nga tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat Sir Bong Pidalino sa nimo mga pasiuna nga balita sugad man sa nimo patrivia para yan nga adlaw. So balik kita din sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Okay, sa update din sa panahon sa syudad sang Kalbayog. Sa amon kalangitan in sunny conditions sa namon kalangitan niya na amon temperatura naman sa 30 degrees Celsius, pinakahamubo sa 25 degrees, pinakahitaas sa 34 degrees Celsius. So kami din hiin posible liwat in maka-experience sin pag-uran, sugad man thunderstorms, pagkakulop, so dirige hapon maglimot nga magdarasan aton proteksyon kontra sa init, kontra sa uran, ini nga paiba-iba, pabago-bago nga panahon naton, so gabay nga magdara kita sin payong o kalo, proteksyon kontra sini nga pagbago-bago san panahon. Update naman san pagtagatubig, Kalbayog Water Company Incorporated. So good news sa aton mga concessionaires, duro-diretso ang pagserbisyo san Kalbayog Water. So wala kita may nakikita din nga service advisory naging palusad. Usa pa nga update kang naman sa NGCP. Kundiin ginkan sila sa NGCP ang supposedly nga scheduled power interruption yan na maabot Sabado, May 23. So sirain magpapasabot na lano sa bago nga schedule once nga makumpirma na ang bago nga schedule sa power interruption. Ngano sa pang update naman para inisan ton mga karuyag makakuha sin eligibility para sa mga
tumungtong nano sa edad nga 18, pwede na kamo mag-file para sa career service exam. Yan na ini nga maabot August 9, 2026. Ngan ang CSC Field Office Samar in mapakadiliwat sa Calbayog City Convention Center para pag-facilitate san on-site processing ug pagkarawat san mga aplikasyon san career service exam, pen and paper test. San pagbisita san CSC Field Office Samar is next week Monday, Tuesday, May 25 ngan May 26 ngan tikang June 2, 3 and 4 next week tikang Martes hangtod Webes nga adlaw. So adton mga aplikante ginabisuhan nga magparehistro anay pinaagi sa CSC eServe portal. Pagprint sa system generated application form sugad man pagdarasan kumpleto nga mga documentary requirements durante sa iyo appointment schedule. So again, career service exam yan na ini August 9, 2026. Ngan pwede ka mo magpabulig mabulig ang CSC Field Office Samar sa pag-facilitate sa iyo ang mga aplikasyon. So next week Monday, Tuesday, May 25 ngan May 26. Sugad man next week June 2 pakadto June 4. Ngan para naman sa mga balita nga naandam dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog, reklamo san baraydan san mga tourist sites sa Calbayog gintagan tutok sa ginbuhat nga legislative inquiry. Ng 775 nga farmer beneficiaries sa Calbiga na buligan sa tupad program. Iniog iba pang mga sumat ag detalye sa pagbalik sa atong programa Good Morning Eastern Visayas. Aton oras 28 minutos na lang ang nagpapabilin ang tismag alas 9 san aga. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Calbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ginugunita ngayong taon ang ika-50 anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong ika-24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang gampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asya at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na sampagita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang ika-50 anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good
morning, Eastern Visaya. Oras naton, 25 minutos na laan nagpapabilin antis mag alas 9 san aga. Part 2 sa natong programa, Good Morning Eastern Visayas. Yan na para naman sa detalye sa naton mga balita. Aton unahon, tikang sa Radyo Pilipinas Borongan, pinaagikan ati Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Yes, otro magandang morning Charmaine. Nga na na aton na detalyihan mga balita na hikayan Radyo Pilipinas Borongan para na aton pan Thursday nga edition hataramdan. Good morning Eastern Visayas, May 21, 2026. Siyahan, 7 nga repatriated nga overseas Filipino worker di diha Eastern Samar ginhag-id ha entrepreneurship han Department of Trade and Industry Negocios Center. Aadi ang detalyihan report kan Pen Pumida. Radyo Pilipinas Report. 7 nga repatriated overseas Filipino workers o OFWs tikang magkadirodilay nga bungtan Eastern Samar ang nagpartisipar sa Entrepreneurial Development Training EDT on Entrepreneurial Mindsetting agin patuman ha Negosyo Center Eastern Samar han Abril 30 at Mayo 7, 2026 sa Old Capitol Building, Capitol Site, Borongan City. Ginpangunahan ni Negosyo Center Trade Industry Development Analyst Ken Hensley Silio ang nasabi nga training nga nagtutuyo buligan ang mga OFWs nga nakaulihan nasod nga makapagtikang hinira kalugaringon nga pakabuhi pinaghin entrepreneurship nga livelihood assistance. Sumalahan Department of Trade and Industry DTI ngan Overseas Workers Welfare Administration OWA kabahin inihan Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program BPBH nga nagahatag suporta ha mga OFWs basi makabangon utro ngan magkamayada mas marigon nga pakabuhi ha Pilipinas. Ha training igintutdo ha mga partisipante an entrepreneurial mindsetting, mga panguna nga konsepto ha negosyo ngan praktikal nga pagdumara hingguti ay nga negosyo. Ginbuligan liwat hira paghimuhan iratag sa nga business plans nga magsiserbi nga proposal para ha livelihood grant assistance san OWA. Dagin aktibo ngan abri ang mga partisipante ha pagpaangbitan ira mga eksperyensya ha pagtrabaho ha gawas sa nasod ngan ira mga hingyap para han ira pamilya. Sumatliwat han upat nga OFW sa Radyo Pilipinas ang ira mga eksperyensya abroad. Lakip na din hi Janet Aclauchu, 44 anyos, tikang ha San Julian nga nagtatrabaho hinwalo katuig sa Saudi Arabia sugad nga cleaner. Samtang hi Floriza Garbo, 49 anyos, tikang ha Barangay Divinubo, Borongan City, nagtrabaho Qatar nga naka-eksperyensya in maltreatment, tikang ha iya amo. Hi Marilyn Pinggel, tikang ha San Julian naman, ang nagtrabaho Hong Kong sulodin sa katuig ng 3 ka bulan pero napirit pag-uli tungod kay waray sundan iya amo ang kontrata ngan ginpatrabaho hiya ha mga butanga diri sakop han ira kasabutan. Samtang hi Rosario Feniza, 76 anyos, tikang hamantang Taft, nagserbisyo Hong Kong sulodhin 38 katuig, hausa lang nga pamilya nga yagin sumat nga matinumanon gan mahigugmaon ha iya. Sumalapahan DTI Eastern Samar ang programa nagpapakitan padayon nga paningkamot ha Negosyo Center ngan OWA ha paghatag oportunidad ha mga OFWs base magkamayada permanente nga pagkakakitaan ngan mas marigon nga ekonomiya para ha ira pamilya ngan komunidad. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat ang report, Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Samtang 400,000 ka mga lambay gibuhian sa kadagatan sa Liloan, Southern Leyte. Para sa report niya si Ma'am Jama Destriza. Radyo Pilipinas Report. Gibuhian sa Municipal Protected Area sa Barangay Tabugon, Liloan, Southern Leyte ang kapin 400,000 ka larva sa blue swimming crab o mas nailhang lambay isip kabahin sa padadyon nga programa sa lungsod alang sa pagpanalipod sa yamang dagat. Sumala sa lokal nga pagamhanan sa pagpanguna ni Mayor Jonah Chong Adan, tumong sa maong kalihukan ang pagpalig-on sa coastal biodiversity o pagsiguro sa malungtarong pangisda alang sa umaabot nga mga henerasyon. Gilauman usab nga makatabang kini sa pagdugang sa populasyon sa lambay sa kadagatan sa Liloan o sa panginabuhian sa mga mangingisda sa komunidad.
Padadyon nga gipakita sa munisipyo sa Liloan ang ilang pagpaningkamot sa pag-atiman ug pagpreserbar sa kinaiyahan pinagi sa mga programa nga nakapunting og nagtumong sa pagpanalipod sa kadagatan ug yamang dagat sa isla sa Panaon ug sa lungsod sa Liloan. Balita gikan sa LGU Liloan Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, daghang salamat sa imong report, Ma'am Gemma Destriza. Good morning, Eastern Visayas. Og alang sa balitang nahikay dinhi sa Dakbayan sa Baybay, VSU College of Medicine giassess sa CHED alang sa government permit. Nagpahigayon ng Commission on Higher Education Technical Panel og Evaluators on Medical Education og on-site assessment sa Visayas State University niadtong Mayo 19 ning kasamtangang tuig kabahin sa aplikasyon sa universidad alang sa government permit sa first ug second year levels sa Doctor of Medicine program. Gipangunahan ni Dr. Joselito Villaruz, Chairperson sa Technical Working Committee on Medical Education, ang Technical Panel of Evaluators sa Medical Education sa ilang pagbisita sa VSU aron susihon ang kahanduman sa universidad sa pag-abli sa first o second year levels sa Doctor of Medicine program. Kauban usab sa evaluation si Dr. Maximo Algibi, Regional Director sa Commission on Higher Education, Regional Office 8, uban sa ubang opisyal gikan sa Regional ug Central Offices sa ahensya. Atol sa mga pagbisita, gisusi sa mga evaluator ang nagkadaiyang aspeto nga gikinahanglan alang sa pagtukod sa usa ka medical program, lakip na ang pasilidad, academic resources, curriculum ug kahanduman sa faculty ug administration sa universidad. Sumala sa administrasyon sa VSU, dako ang ilang paglaom nga mahatagan og opisyal nga pagtugot ang universidad aron sa formal nga paghatag sa Doctor of Medicine program. Gilaw man usab nga pinaagi niini mas daghang mga estudyante sa Eastern Visayas ug kasikbit nga rehiyon ang makahigayon sa pagtuon sa medisina nga dili na kinahanglan mo palayo sa ilang probinsya. Gipasiug na usab sa universidad nga ang maong lakang kabahin sa ilang mas lapad nga tumong sa pagpalambo sa kalidad nga edukasyon o paghimo og mga profesional nga doktor nga adunay kahusayan, kaluoy ug integridad sa pagserbisyo sa komunidad. Gikan sa VSU DCFM, Gelodic Kayunda, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa laing bahin, may kabat og kasiyaman og 7 kun 97 ka mga eskwelahan nga mga multi-grade schools ubos sa Southern Leyte Schools Division ang nagsipagkadawat og mga kahimanan sama sa laptop nga magamit sa mga magtutudlo og mga tablets alang sa mga estudyante. Gibutyag kini ni Ruth Poblete, Education Program Supervisor o multi-grade focal person sa Provincial Schools Division, diha na interview siya pagka sa miyagi semana Mayo 13 dito sa Provincial Gym atol sa distribution sa maong mga kahimanan. Mato ni Poblete nga ang gipanghatag ubos kini sa School in a Bag project sa United Nations Children's Fund kung UNICEF. Uban usab sa mga kaabag nga mga partners sama sa PBSP, Philippine Business for Social Progress, PLDT o sa SMART. Ikaduha na kini kahigayon ang una gihimo sa tuig 2022 human sa bagyong Odette. Diin 48 ka mga multi-grade schools ang nahatagan o karon na kumpleto na ang 145 tanan ka mga multi-grade schools sa lalawigan. Si Poblete miingon. Samtang si Ji Yun Yuon, Education Specialist sa UNICEF Philippines, na mahayag nga padayon ang hugot nga koordinasyon tali sa DepEd pinagi sa paghatag sa mga hisgutang mga butang. Ingon man sa training sa mga teachers o school heads. Dugang pa sa mga laptops o tablets, may gihatag usab nga USB o Wi-Fi router sumala pa ni UUN. Nagunang mandato sa UNICEF mao ang pag-support aron ang matag bata makaangkon gyud og edukasyon ug busa gikatakda nilang monitoron ang paggamit sa maong kahimanan pagsuta kung napahimuslan ba gyud kini og maayo nagkanayon si UUN. Alang sa Good Morning Eastern Visayas, Bong Pidalino nagtaho majong buntag. Good morning, Eastern Visayas. Balita dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog, reklamo sa baydan sa mga tourist sites sa Calbayog gintagan tutok sa ginbuhat nga legislative inquiry. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report.
Ginbuhat ang legislative inquiry sa pagpanguna sa sangguniang panlungsod sang Kalbayog kasumpay san mga reklamo nga sobra-sobra o ginaaligar nga dir regulado nga panukot san baraydan sa pipira nga tourist destinations partikular sa Tinaplakan. Gintutukan sa hearing ang report bahin sa ginaaligar nga pagpirit pagsakay san habal-habal rides, mandatory tour guide fees, parking fees, ug iba pa nga koleksyon biskan waray klarado nga ordinansa. Gintagan doon sa sanggunian nga importante ang turismo sa panginabuhian ug ekonomiya sa syudad, rason nga kinhanglan san patas ug tuhay nga pagtratar sa mga turista. Ginharampangan liwat ang legalidad sa environmental, entrance ug parking fees, panginhanglan san aprobado nga barangay ordinance, transparency sa koleksyon, accreditation san tour guides ug pagpatuman san safety measures sa high-risk areas. Ginmando ang mga barangay ug city tourism office nga repasuhon ug tuhayon ang sistema para masigurado ang luwas, matadong ug tuhay nga turismo sa syudad san Kalbayog, Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Good morning, Eastern Visayas. Naton oras, mga kasangkayan, may ada na kita 14 minutos ug sama alas 9 haaga ngan dugang nga balita tikang didiha Radyo Pilipinas Borongan. Supply hit bugas bastante ha syudadhan Borongan. Presyo nagpapabilin nga estable base hiton price monitoring hit City Agriculture Office. Ang detalyihan report tikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas report. Papabilin nga bastante itong supply ug estable itong presyo at bugas sa syudadhan Borongan base ti kinasimana gindudumara nga regular nga price monitoring it LG Borongan ipinagid City Agriculture Office sa pirang agri-fishery commodities particular it bugas sa Borongan City Supermarket apiling Bauman Street and Mercoles Mayo 20. Ini nga pinakauri nga retail rice price monitoring kundin ginsihan presyo bugas na pulo nga rice retailers na nasabi nga merkado nga naadiad ton presyo bugas. Ang pinakabarato nga bugasing mapapalita 43 pesos o 48 pesos ang kada kilo. Ngan may daliwat tag 50 pesos nga da 60 pesos ang presyo kada kilo depende klasit bugas. Samtang ang native nga bugas in tag 56 pesos nga da 60 pesos ang presyo kada kilo. Ang returner mapapalita 60 pesos nga da 66 pesos ang kada kilo. Ang black rice in tag 110 pesos ang kada kilo. Ang glutinous rice o pilit nga busag ang presyo in 65 pesos nga da 75 pesos ang kada kilo nga natapol in tag 120 ug tag 130 pesos ang kada kilo. Samtang ang presyo kada sako hantag 50 kilos nga bugas in ada 2,300 nga da 2,800 ang presyo depende klasit bugas. Nga nada pa 1,441 kasako ni hit na stock nga bugas na sabi nga retailers nga nagpapabiling nga bastante ug estable ang supply bugas sa syudad. Samtang ang nasabi nga mga presyo ang bugas in haros parehas ang gindumara nga price monitoring ang City Agriculture Office na nasabi nga merkado ang mga tawhang Merkules tikang panaglabay nga bulan ng Abril 2026. Kaupon ni agriculturist Ms. Claire Abubo in pirang ang mga kawanian City Agriculture Office sini nga regular nga retail price monitoring ang pirang agri-fishery commodities sa syudad han Borongan sa supervision ni City Agriculturist Mr. Macario Gabornes. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat ang report, Engineer Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang pa natong balita, kapin 600 ka mga individual sa Maasin nag-apply para sa barangay and Sangguniang Kabataan election registration. Aniya ang atong report. Radyo Pilipinas report. Kapin 600 ka mga individual sa Dakbayan sa Maasin ang nag-apply alang sa barangay ug Sangguniang Kabataan elections o BSKA 2026 base sa datos gikan sa Commission on Elections ug COMELEC. Sa pagkikinabi sa Radyo Pilipinas kang City Election Officer, Attorney Don Joshua Margate, ang opisyal may pasabot nga adunay kinatibuk ang 681 ka mga aplikante nga ipailaw sa Electoral Registration Board kung ERB hearing karong umabot Hunyo 1 ning tuiga. Sa maong ihap, 595 ang regular voters, samtang 86 usab alang sa Sangguniang Kabataan kon SK.
Ipasabot-usab niya nga ang proseso sa ERB gituyo aron limpyuhan ug mapamatud-an ang listahan sa mga botante sa dili pang eleksyon. Lakip niini ang pagrepaso sa tarang bag-ong aplikasyon, pagtangtang sa mga duplicate registrants, pagdelist sa mga namatay nga mga botante ug pag-usisa sa record sa mga tawo nga kaniadto natangtang sa voters list tungod sa kapakyasan sa pagboto sa duha ka sunod-sunod nga eleksyon ug uban pa. Giparehag usab ni Margate nga hangtod Mayo 20 ning tuiga, miabot na sa 56,010 ka mga total registered regular voters sa dakbayan sa maasin, samtang 1,409 usab ang rehistradong SK voters nga nag-edad 15 anyos ngadto sa 17 anyos. Nasayran nga opisyal lang natapos nitong Mayo 20 ning tuiga ang voters registration alang sa umaabot nga BSK 8 2026. Balita gikan sa Comelec Maasin. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, atong oras sa 10 minutos sa dili magalas 9 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa lain pang balita, ATI RTC 8 o DARFO 8 nagpaligon sa kahanas sa mga agricultural extension workers kabahin sa produksyon sa Balanghoy sa Eastern Visayas. Alang sa mga detalye aniya si Micaela Gongora. Isip tubag sa mga hagit nga padayon nga giatubang sa produksyon sa Balanghoy nga nakaapekto sa ani o potensyal niini sa merkado, naglunsad og inisyatiba ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 8 kun ATI RTC 8 sa pakigtambayayong sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 kun DARFO 8 aron mapaligon ang kahibalo ug kahanas sa mga agricultural extension workers pinaagi sa mga capacity building activities. Niadtong Mayo 18 ning kasamtangang tuig, opisyal nga giablihan sa ATI RTC 8 sa Baybay City, Leyte ang 5 kaadlaw nga training course on cassava production, harvesting, and post-harvest technologies. Gitambungan kini sa mga agricultural extension workers nga naka-assign sa corn program gikan sa nagadaiyang cassava clusters ug potential cluster areas sa tibuok Rehiyon 8. Tumong sa mga pagbansay nga mapalambo ang kahibalo ug practical nga kahanas sa mga partisipante kabahin sa produksyon, pag-ani ug post-harvest handling sa Balanghoy. Lakip sa mga pagbansay ang pagpaila sa mga bag-o nga teknolohiya ug uban pang mga inobasyon nga mamahimong ipaambit sa mga maguma aron mas mapalambo pa ang industriya sa kasava sa rehiyon. Ang ayang masayran nga nagpadayon nga usa sa mga importanteng tanom sa Eastern Visayas ang kasava o balanghoy, din kini naghatag og pagkaon, panginabuhian ug oportunidad sa daghang mga maguma sa rehiyon 8. Gikan sa VSU DYDC-FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang pangkalabuan gikan diri sa probinsya sa Southern Leyte, ang lokal nga pangagamhanan sa Liloan may gibugtaw karon nga usa ka sultihonon kon slogan nga dali ra mailhan ni bisan kinsa isip ikapasigarbo nga tourism brand sa lungsod, ang Love the Life. Nagpangamay ang mensahe nini sa mga bisita, mga dumudoong aron nga mubati sila ingon nga tal nga taga-Liloan, magpahimo sa mga anindot nga talanahon nga ikatanyag og magmalipayon sa ilang nagian nga kasinatian. Ang Love the Life dili lamang logo, branding o tagline kundi kasing-kasing kini sa Liloan, ang iyang kaanyag, ang iyang kultura. Si Liloan Mayor Juna Adan nagkanayon sa iyang welcome message diha sa seremonya paglusad sa maong branding pagkaadlang Lunes, Mayo 18. Nagsimbolo ang maong mga pulong sa kalambuan, garbo og pagkamatinagdanon sa mga katawhan, si Mayor Adan midugang pag-ingon. Si Ray Kumabig, ang tourism consultant sa lungsod, kinsa mao'y nanguna sa team nga miumol sa Love the Life, mingon nga gihulagway nini ang Liloan nga usa ka dapit pahulayanan. Dapit din ang mga bisita, mabati nila ang inato og maayong kasinatian. Lakip sa mga dapit nga masuluyan sa Liloan, mao ang Mangrove Forest Park, wetland o mga wild birds, hidden nature trails, waterfalls, mountaineering and caving, Tagbak Marine Park, white beaches, boat tours, fishing culture, river paddling, o mga underwater dive sites. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pidalino, alang sa Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
775 nga farmer beneficiaries sa Kalbiga na buligan sa tupad program. Pamatian tan detalye, matikang Kansuzat Pretansyo. Radyo Pilipinas Report. Nakakarawat san bulig pinansyal ang 775 nga mga farmer beneficiaries sa bungtos san Kalbiga Samar pinaagi san tupad program ilarom san Department of Labor and Employment. Pinaagi san programa nakakuha ang mga beneficiaryo san kita samtang ginbubuhat ang community-based nga mga baruhaton nga nakakabulig sa pagparigon san panginabuhi ngan pag-uswag san era pamilya. Ang tupad nagiging importante nga pamaagi sa paghatag san dagmit nga solusyon sa kawad-an san trabaho ngan kakulangan san kita sa vulnerable nga sektor. Ginpangunahan san peso ngan Municipal Agriculture Office ang implementasyon san payout ngan trabaho nga nagsiguro san hapsay ngan organisado nga paghatag san ayuda sa mga benepisyaryo. Padayon nga nagdadara ang tupad san paglaom, suporta ngan oportunidad sa mga parag-uma, pinaagi san dagmit nga trabaho ngan serbisyo sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretansyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damang salamat sa Nima Report, Suzette Pretansyo. Good morning, Eastern Visayas. And itong oras, may danara kita 4 minutos ug sa magalas 9 haaga nga nasa rin kita da mga salamat ato natin viewers online Hira France Navarrete Probe, Jennifer Golmatico, Anchino Tampipi Bagarino. Alright, last nga balita o katapusan nga balita nahikayhan Radyo Pilipinas Borongan BFAR 8 padayon iton distribusyon and fuel subsidy ha mga parapangisda Eastern Visayas 2.2 million pesos nga suporta iginbukala sa Ilaroman fuel discount for farmers and fisher folk program. Aadi ang detalyehan akong report. Radyo Pilipinas Report. Ginpangunahan ng Department of Agrarian Reform Eastern Samar, kaupod ang Department of Trade and Industry, Department of Science and Technology, inusa nga mabusising ang Joint Synchronized Field Validation and Site Inspection ha mga Agrarian Reform Beneficiary Organization habungtuhan kan avid ngan Taft. Ini nga puwersahan tulong nga higante nga ahensyahan gobyerno inagpapakitahan masiluag nga suporta para mga asosasyon han parag-uma ngan manegosyante nga gudte. Ginpangunahan ang operasyon ni Cecilia Bernadette Mabag, Agrarian Reform Officer 1 ngan VLFED Program Point Person. Opo Diostino Ortigiza, Municipal Agrarian Reform Program Officer kan Avid. Iniinggin suportaran ni Engineer Anyano Manlapas Jr., Senior Trade and Industry Development Specialist ikang HDTI, ug Mark William Gonzalez, Senior Science Research Specialist Representative tikang naman DOST. Igin kahirupuhan grupo aton pamunuan han Far East Farmers Agrarian Reform Cooperative dito kan Avid ngan Pulangi Farmers Association Incorporated hatafta. Ginmonitorhan team aton kamutangan haton mga proyekto ngan gintuhay ang mga plano kun paunan upamas mapapadaka aton bulig nga teknolohiya, merkado ngan pundo para ha mga parag-uma. Ang nasabi nga pitad tinagan hinbugos na suporta han lokal nga gobyernohan kan Avid pinaagi kan Vice Mayor Wilfredo Busa kaupod aton mga opisyalis san bungto nga nan Public Employment Service Office Manager. Nagpatapod ang lokal nga gobyerno hinpadayon nga kooperasyon para han pagparigon ng lokal nga ekonomiya. Ini nga makasaysayan nga pagkaurusahan mga ahensya inagpapakitan tinuod nga kahulugan han bagong Pilipinas. Diin ang gobyerno mismo ang nakadtuha uma para masiguro ang masuna nga kabubuwasan ng mga parag-uma nga hinlalakipan han mga agrarian reform beneficiary. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Ngan may Charmaine, din nagtatapos ang apon partisipasyon na panhuybis ng edisyon ng Taramdan Good Morning Eastern Visayas ngan hangaran han amon station manager at Rose Rivera Abunda, di naman ha technical kaupod ko hira engineers Alcuin and engineer Mark ngan ini naman hi Daisy Lalosa Bilizar na saring da mga salamat inyo pakigusa mo pay nga aga and good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Yes, and din sa Southern Leyte, daghang salamat sa inyong pagig-uban kanato karong buntaga. Sa ngalan sa itong station manager, Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dalia Viera Orit. Of course, daghang salamat sa itong nagkontribuer sa balita o nga itong kauban nini sa Master Control. Daghang salamat Engineer Nuki Parado o Kuya Jun Antegra. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ug pangalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, ug sa kinatibukang puwersa sa DYDC FM 104.7 kini si Glodic Kayunda ug hangtod sa sunod nga higayon sa pareho nga oras ug istasyon. Good morning, Eastern Visayas. Sa ngalan usab sa atong regional head sa Philippine Information Agency, Rian Arinto, ani nilang una kita kutob, kini si Bong Pidalino, nagpasalamat sa inyong pagtanaw, pagpaminaw, hangtod sa sunod higayon. Majong buntag, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat sa naton mga nakaupod, tikang sa Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Sugod, VSU DYDC, ngan sa PIA Southern Leyte, ngan dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog sa aton tagkontrabar balita Suzat Pratancio, nakaupod naton sa Master Control Engineer Rezano Barandino ngan sangaran sa aton Acting Station Manager Hinara Navilon. Ako ang iyo nakaupod, Charmaine Perito Balvas. Damang salamat and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast